Just a Ano PR pong ibig worker. sabihin noon? They Yeah. have clients. Tumatanggap sila ng clients Yeah. para pabanguhin, pagandahin ang kanilang mga imahe, kagaya ng ginawa niya kay Bongbong Marcos Jr. Yeah. at kina Lisa sa pamilya nito, kay Sandro Marcos, when they were about to repackage and rebrand yung Marcos politics way before the presidential elections in 2022. So he was involved to that. Ang tawag po dyan, hindi yan media work, PR. Publicity and public relations operations yan, may bayad yan. Millions din po yan. So si Franco Mabanta, aside from the PGMN, siya po ay nag-i-engage din ang grupo niya sa PR operations at political operations. Halimbawa ako, marami pa kong ginagawa na may mga political operations component. For example, ito troubleshoot namin ang isang lugar, bago pa po ako sa NTF-ELCAC, upang ang isang project ay matutuloy dahil sinasabotahin ng ilang grupo. So you need PR operations and community and social component operations. Ang tawag po dyan, political operations. Ang take-off kanina ni Ma'am Lorraine before kami mag-onboard, baka may client na inalapit sa kanya. Not necessarily na sinabihan siya ni Martin na arigluhin na lang natin yan o nag-demand siya kay Martin Romualdez, magbayad ka dito kasi hindi naman ganon kakitid at ganon kababaw magdiskarte ang mga PR operator, ang mga political operator, kagaya po ni Franco Mabanta na may karanasan sa ganitong mundo at ganitong gawain. So, mas pumapabor ako doon sa sinasabi ni Ma'am Lorraine na sa aming kaninang dalawa na pag-uusap na may inilapit na kliyente or project. Na nagaganap sa impeachment. At itong he took the role of the late Congressman Acop at itong dating bulldog sa Kongreso na si Paduano, no, itong tarantadong Redon, no. So inatake niya ang PGMN. Sabi niya ipapa-investigate niya ang mga BIR payments, etc., etc., kung may mga illegal practices, no. Anyway, alam na natin yan, game plan yon. Kasi gusto nila ng PGMN, itong pinamumunuan ni Franco Mabanta ay wag maging critical. Kung hindi, tahimik o kaya complicit, no, sa gusto nilang mangyari na durugin si Sara Duterte at ang mga Duterte dito sa impeachment attack nila. Pangalawa, may ganon ding binabanggit si Claire Castro na marami ang binabayaran ng mga Duterte para gamitin nila as sarili nilang mga fake news peddlers. At hinting, nagbibigay siya ng ideya, Ma'am Lorraine, na ang PGMN ay isa dyan. Ngayon, Tanga ni Claire, ng tanga. Oo, kaya nga ma'am, no? Ngayon, si Matibag, bigla ding nag-announce na they are monitoring more than 400 accounts in social media. Sinabi niya yun, ma'am, more than 400 accounts. And they are seriously considering to take legal actions para supilin ang mga fake news peddlers. That was less than 48 hours lang bago mangyari itong entrapment di umano kay Franco Mabanta at sa team niya na nagre-represent ng PGMN na pinag-iinitan nila. Ngayon ko lang nakita that Martin Romualdez, according to Franco Mabanta, in his statement, ma'am, na pinost nila kaninang tanghali, ay he's trying to suppress yung investigative report na ilalabas. The king of the flood control corruption. Parang ganun ang tuno na huwag ilabas. And Martin Romualdez, according to the statement released by PGMN, allegedly galing ito mismo kay Franco Mabanta, na pinablish nila, Martin Romualdez will be at the center of the manipulation of the greatest robbery of public funds or plunder of public funds na nangyari at ipapaputok nila ang series of expose sa kanilang video research presentation na ito. And then, nang sinabi ni Franco Mabanta daw, ma'am, hindi ko nakuha kung tinawagan siya o may naglayason sa kanya kung pwede ba na wag muna itong gawin kasi nasa mainit na kalagayan si Martin Romualdez. Meaning, may third party na nag-facilitate. And then, after less than 24 hours, ayun na-entrap siya, may 75 million pesos cash sa harap nila, pinosasan sila, at sila ay nakusahan ng
organized extortion robbery, Ma'am Lorraine. Now that you put it that way, parang nilatag mo ng maayos, no? Very clear na talaga ngayon, no? Kasi parang for me, I've always, the Marcoses, this Marcos administration has shown very clearly that they do not have the capacity for truth. So for me, I'm not confused about anything pag sila na yung kaharap ko. No, meaning whatever Melvin Matibag says, I don't believe, 'di ba? Because he's a liar. Melvin Yeah. Matibag is a liar and he's a sycophant, no? Talagang sip-sip kay Marcos at siya yung tipo na itapon mo yung sasabihin ni Marcos, siya. Tapos sasaluhin niya, itsahin ni Marcos, sasaluhin niya. Sabihin ni Marcos, roll over, magro-roll over yan. Gagawin din niya yan para kay Tambi, no? So, taong walang prinsipyo, no? Napakapangit tignan, no? Na delikado because nang binigyan siya ng kapangyarihan ni Marcos. Si Marcos kasi nagpapasok ng maraming demonyo sa Pilipinas kasi siya mismo pinaka-demonyo, no? Exactly. Ang mga nilalagay niya sa pwesto, mga mini versions niya, no? Mga katulad si Claire Castro. Yan ang Marcos version ng isang communications officer. Sinungaling, bobo, walang alam, incompetent, ignorant, bastos, 'di ba? Walang alam. Ganyan. Yeah. So ganyan silang lahat. Lahat sila maghanap kayo ng isa na hindi ganyan. Bibigyan ko kayo ng premyo pero all of them are like that. Si Ralph Recto is the same. He's the ES version of Bongbong Marcos. Magnanakaw, sinungaling, double speak, incompetent. Nagte-technical malversation na siya, hindi pa niya alam, 'di ba? Bobo talaga. So, there's no confusion to me in what's happening right now. This is an operation of the Marcos administration. And as far as I can see right now, and I'm not 100 million% sure about it, I don't know the 100 million% sure is I don't know what if Franco participated, 'di ba? If there's a script here, etc., etc. We are friends pero hindi kami ganun kalalim na magkaibigan. Pero pati ako kasi basta kaibigan kita, ganon, 'di ba? So anyway, my point is there should be no confusion sa atin ngayon because what has the Marcos administration done? Have they done anything to make us trust them? Zero, nothing. They're all liars. They're all connivers. They all collude to protect this Marcos and the masterminds, 'di ba? So and then Matibag came out with that script again and then Claire Castro followed it up with the picture of PRRD with Franco, 'di ba? Her point being operator ito ng mga DDS, ng mga Duterte na binabayaran si Franco. Yeah. For every photo that Claire Castro can show us of Franco with PRRD, I can give her 100 photos and videos even of Franco with BBM, 'di ba? So it doesn't prove anything. So in other words, it's the usual stupid talagang shallow reasoning of the Marcos administration. And then yung mga trolls niya came out again with di para silang may kumukumpas, 'di ba? Iisa yung kwento na Duterte binabayaran, may maleta version ganyan. So ganon. So parang pero as far as anything beyond that is concerned. So in other words, na-mention ni Franco yung video, 'di ba? Meron siyang video. So for me, ilabas na niya kasi pag hindi niya nilabas, ang nasa isip ng tao, hindi totoo yung sinasabi mo, laro ito, 'di ba? Kasama ka diyan, 'di ba? So masisira siya. Pero ang pagkakakilala ko kasi sa PGMN, very very professional siya na news media outlet. So ako at this point parang I cannot jump into conclusions as yet. Yung 100%, no, wala pang ganun. Sa tingin ko, on my part na set up si Franco at ang PGMN. Kasi hindi naman siguro sila ganon kabobo o ganon kagahaman na mag-dive sa pera na hindi sila mag-iikat. Pero inaamin din kasi ni Franco Mabanta, mga kababayan, Ma'am Lorraine, that they are also into PR and political operations. Yeah. Ano pong ibig sabihin noon? Yeah. They have clients. Tumatanggap sila ng clients para pabanguhin, pagandahin ang kanilang mga imahe, kagaya ng ginawa niya kay Bongbong Marcos Jr. At kina Lisa, sa pamilya nito, kay Sandro Marcos, when they were about to repackage and rebrand
yung Marcos politics Yeah. way before the presidential elections in 2022. So he was involved to that. Ang tawag po dyan, hindi yan media work, PR, publicity and public relations operations yan, may bayad yan. Millions din po yan. So si Franco Mabanta, aside from the PGMN, siya po ay nag-i-engage din ang grupo niya sa PR operations Yeah. at political operations. Halimbawa ako, marami pa kong ginagawa na may mga political operations component. For example, ito troubleshoot namin ang isang lugar bago pa po ako sa NTF-ELCAC upang ang isang project ay matutuloy dahil sinasabotahin ng ilang grupo. So you need PR operations and community and social component operations. Ang tawag po dyan, political operations. Ang take-off kanina ni Ma'am Lorraine before kami mag-onboard, baka may client na inalapit sa kanya. Not necessarily na sinabihan siya ni Martin na arigluhin na lang natin yan o nag-demand siya kay Martin Romualdez, magbayad ka dito kasi hindi naman ganon kakitid at ganon kababaw magdiskarte ang mga PR operator, ang mga political operator, kagaya po ni Franco Mabanta na may karanasan sa ganitong mundo at ganitong gawain. So, mas pumapabor ako doon sa sinasabi ni Ma'am Lorraine na sa aming kaninang dalawa na pag-uusap na may inilapit na kliyente or project. Malaki. Legitimate. Siguro, na hindi related kay Martin. Pero si Martin Romualdez, natutunugan na niya na may papuputokin ang PGMN. But because he cannot confront si Franco at ang PGMN, ay naghanap ng pamamaraan para ito ay i-entrap, set up nga. Ang ibig sabihin niyan, mga kababayan. And then, ang pera, ito, makikita natin, ang pera na ginamit, 75 million pesos. Yeah. Hindi kakayanin ng NBI po yan as entrapment money. Na ipapakita nila, the NBI does not have that 75 million for them to put up that amount. So, may mga maleta, etc. Si Martin Romualdez is capable to do that. Yes. Pero tanong ni Attorney Bing Guanzon, pero na-frozen naman ang kanyang mga accounts, ang kanyang mga assets. Ang sagot ko naman kay Attorney Bing Guanzon, hindi naman lahat po Attorney Bing nasa bangko. Nasa basement po yung iba. Sa bahay, sa Forbes. Wala sa bangko. So kahit 20 beses pa magpalabas ng freeze order ang court at ang AMLAC, wala na silang mahahabol kasi the cash are already not in the bank. Ito ay naka-safe na dineliver nga ng mga Marines. Mali-maleta, hindi na dinideposito eh. Para walang paper trail, Ma'am Lorraine. Tsaka di ba, Eric, yung freeze order was just for 20 days, di ba? 20 days, available 20 days lang. So, niloloko tayo na may freeze order si Martin, may ganyan. Di totoo Even yun. kay Gadyola, Ma'am, 20 days lang din. Can you imagine that So, hindi natin panloloko sa alam tao, kung no? na-sustain o na-lift ang 20 days. Walang update. Panloloko sa tao, di ba? Tsaka yung panloloko. 75 million, mahirap kasi i-imagine, di ba? Pero sa atin, kumbaga parang 200 pesos lang kay Martin yon or 1 peso lang. Kaya niya. Sa dami ng ninakaw niya, you have to wrap your mind around this. I couldn't, di ba? Kailangan niyang bumili, isibangag, kailangan bumili ng bahay sa Forbes Park pa talaga para doon ilagay yung pera. Hindi para tutira sila doon, para mag-meeting. Ang sabi ni Saldico, di ba ma'am, sinabihan niya si Martin, bilhin mo na yung bahay. Kunin mo na yung bahay sa Tamarin Street para doon ang drop-off. Ang binabanggit ni Saldico, it was not Martin's will to buy. It was Marcos' order. Yeah. Kasi doon binabagsak. At tumutugma ito sa revelations ni Yusek Adrian Bersamin na yun ang instructions ni Marcos sa kanyang cellphone na conversation na doon dalhin at ihatid ang dinideliver nila Saldico at mga tauhan niya sa Tamarin Street na bahay sa Forbes Park. Number 30, Tamarin Street, Forbes Park. Ma'am, gusto ko itong emphasize mga kababayan, that sino po nagbe-benefit sa nangyari kay kay Franco Mabanta at sa PGMN na iskandalo? Definitely, si Martin Romualdez at si Marcos pareho. Bakit? Because the PGMN is continuously exposing yung korupsyon at mga flood control at mga issue tungkol sa katiwalian. Hindi sila tumitigil.
And Eric, Tuloy-tuloy. pa-add lang, Go ahead, no? ma'am. They have a big following. Very big following talaga. Big, millions, And millions ang their and sumusunod. and their yung audience nila is yung middle forces, no? Yan yun. Mhm. Correct, correct. Mga intellectuals, pati Mm. mga woke and Gen Z na aabot nila kasi Yeah. magandang packaging nila, no? Mm. Ma'am, sa krimen po, pag nag-analyze kung sino ang mastermind, magmumula ka doon sa motibo. Mm. Motive. Mm. Number two, means. Number three, opportunity to execute. Ulitin ko, there are three elements for crime to be established na kung sino ang gumawa. Number one, motive. Number two, means or capacity. Number three, opportunity to execute the crime. So ibig sabihin po, motibo. May motibo ba si Marcos at si Martin Romualdez pareho? Bagamat posibleng may tampuhan dahil sa mga pagpapapil ni Boying Rimulya at ng ombudsman na mukhang iniipit si Romualdez pero parang drama din kasi hindi naman pumapalag si Martin para ibulgar si Bongbong Marcos Jr. at si Sandro Marcos. Mukhang mga motherhood statements lang sinasabi niya, si Saldico pa rin ang tinuturo nila. So, is there a motivation for the part of Marcos and Romualdez to gain sa setup in entrapment na tinatawag nito sa PGMN kina Franco Mabanta? Yes. They have the motive. Bakit? Kasi masisira nila at mababastos at mababalahura ang isang developing media or alternative media and source of information. At the same time, magugulat nila at matatakot ang mga taong ito na pwede palang mangyari ang ganitong kalaking krimen na ipapatong sa kanila. Motive yun. Number two, capacity. Who can put up that kind of operation? Nagagalaw si Matibag na hindi siya titibagin ni Bongbong Marcos Jr. na boss niya, nagagamitin niya ang NBI sa ganito ka-high level and big time operation. 75 million ang entrapment, PGMN, media personality, social media celebrity ang titirahin nila. Melvin Matibag will not act without the blessing of Bongbong and without properly coordinating with the authority na pwede siyang protektahan like Martin Romualdez. So sino may capacity gumawa niyan para mag-produce ng 75 million entrapment money as evidence? Definitely, si Marcos at si Romualdez. Third, opportunity to execute. Sino po ang pwedeng gumawa ng crime scene operation na ito? Na may authority at pwede niyang ikumpas, NBI. At nasa kamay ni Matibag yan sapagkat ganyan ang attitude niya, ganyan ang kanyang mind frame, bulldog attack dog siya ni Marcos at pati na mga alipori sa sindikato ni Marcos. So posible ba na set up ito at hindi alam nila Franco at ng team niya na hindi pala ito client para sa isang PR or political operation kundi entrapment laban sa kanila? Ma'am, your take on that. Tsaka consistent ito with what Marcos is doing, yung pagpapatahimik sa media. Just last week, no? Just si Jason Sa, 'di ba? Hmm. Huwag natin kakalimutan yung ginawa niya, tsaka yung kababuyan nung pagkakagawa, 'di ba? Nabiro mo 5 days na nasa kulungan si Jay na may sakit siya na ginawang bailable, non-bailable yung isang bailable offense na mukhang nakipagkuntsabahan pa yung judge na ang ano lang ay sorry, ganun lang yung kaya niya. So in other words, no, Marcos is very much like his father kasi it's always patterns. Patterns really are the ones that will show you the truth. For me, it has always been like that, a pattern. No? So it's the Marcos pattern, 'di ba? Ng pagpapatahimik sa media. Ang ganda kasi ng PGMN, ang ganda ng tignan, very slick siya, no? Magaling talaga si Franco. Tsaka yung sinasabi ni Eric na PR operator si Franco, that's how he made his fortune. Magaling talaga si ano. At saka matagal na siya kay Marcos. Social media director niya si Franco, si Marco, social media director niya si Franco mula 2016. Basta years 'yon, no? Ngayon hindi na. There was some falling out or something. And in fact, no, you know why I like Franco, why I admire him? Kasi nalulung siya sa droga. Pagkatapos si Franco nakabalik siya kasi nag-rehab siya. No, sa akin malaking-malaking bagay 'yon. Gustong-gusto ko yung mga ganyang tao. As I told you, no, the mga people that I trust are those na nanggaling sa ganyan tapos inayos nila yung sarili nila. Resurrection story, in other words. So
That's a side ano lang yun, ano. Pero binasa ko kasi yung ano niya, Eric, yung what do you make of this, no? Yung sa statement ni Franco, he denies it, ito sa setup, 'di ba, ganyan ganyan. Pero Mm. ang tinatamaan lang niya ay si Martin. Martin, kontrolado niya si Marcos. Oo, tapos pinupuri niya si Marcos. Sabi niya, Mm. in fact, parang tinatakpan niya. Sabi niya, um, Romualdez did this to silence us. Why? Because Tinombok niya. because the timing of the release of our expose would leave him in a desperate situation, particularly with his vast current problems with the ombudsman hanging over his head, as President Marcos signals that he's clearly listening to what the whole country wants and is Yeah. at last willing to hold accountable the man widely believed to have sabotaged the first 3 years of the administration. So, it could be as simple as him sumisip-sip siya kay Marcos, no, getting to Uh, the uh, good graces, di ba? yeah, and I think he wants to maintain, to have a line of favor na makakuha pa Yeah, siya ng pabor kay Marcos at kay Lisa. yeah, Kaya yeah. gano'n ang line of statement niya. At Or sa tingin, or it oo, could yung or it sige could ma'am, go to the extreme of him being in cahoots with Bongbong Marcos and Lisa Marcos to destroy Martin Romualdez. I mean, it could be like yes, that, pwede, di ba? pwede rin yun. Na magpahuli ka, magpa-entrap ka, Mm. pero available naman kasi yan eh. Ang nagtanong ako sa ilang kaibigan na lawyers like Attorney Mark Tolentino, yung kaso daw na robbery extortion is bailable. Hindi naman daw yan, mataas lang siguro ang bail. Parang estafa lang yan, mami, na Yeah. multiple estafa. Oo. So sabi niya, magpapiyansa yan. Pero yung purpose niyan, pwede rin namang idiin ng tudo si Romualdez para lumabas na ang nagpa-entrap sa kanya si Romualdez. Pero Mm. ma'am, it's already almost close to 24 hours. Yeah. Silent pa si Romualdez hanggang ngayon. Tahimik siya. Yeah. Pero what gives up Romualdez on this? The crime material used to set up, to create a crime scene, ay malabo po na sa kay Marcos galing. Mukhang kina Maleta. Romualdez. Yeah, kina Romualdez nga galing. Yeah. No? Kasi What do you mean by that? What do you mean by that, Eric? mukhang mas kay Martin Romualdez nanggaling ang pera na itinuturo ngayon kasi mukhang hindi itong style ni Marcos na magtanim ng mga pera, Ano i-set up style niya? ito. Style Kay audit? Ano Marcos, style? ibang approach siya, may kakasuhan kanya doon sa ibang mga kaso. Pero yung magtanim ng mga ebidensya kagaya nito, hindi daw ito style ni BBM. Mas style yan ni Martin na mag-set up. According sa nakakakilala sa dalawa na ito, I kay see, I see. Saldico, kaya natatakot si Saldico kay Martin kasi mas malalim daw ang criminal intent kapag gumawa si Martin. Yun, doon ko nahuhugot kay Saldico sa sinasabi niya, nang sinabihan siya ni Martin Romualdez, huwag kang magkamali na magsalita, babarilin kita. Babarilin kita. Hindi lang daw yun babarilin, Mamix. Sabi ni Saldico, malala pa ang gagawin sa kanya. So, Ano daw? itong pag-set up na to kina Franco Mabanta dito sa grupo ng PGMN, I think there was really a conversation or someone or some party ang nag-ariglo kina Franco Mabanta to come to that area. Kasi may meeting pa pala ma'am sa hotel eh. I think Manila Hotel or Manila Peninsula Hotel. Ang meeting bago po ang entrapment. So, organized. Kasi ano, 'di ba, basically Eddie, ang sinasabi mo, no, na pwedeng may exchange of services, 'di ba, na sige, we're going to do PR work for you, ganito yung charge ko, no, ganito yung professional services ko. It could be as simple as that. Tapos sinet up Yes. nila Matibag, 'di ba? I mean, tingnan mo yung pagmumukha ni Matibag, mukha naman kayang-kaya niyang gawin yun. Tapos si Martin din, alam mo ba, tinitingnan ko yung mukha niya, parang mukha talaga ng sociopath. Sociopath talaga. Talagang walang, it's chilling to look at him. Parang walang kaluluwa. Yeah, that's my take. At Go ahead. nakita ko rin yan man personally si Martin eh. Yeah. Between him and Martin and Bongbong, magkapareho ang personalidad ni Martin at ni Lisa. Yung kung hindi ka makayang daanin sa pakiusap, edi dadaanin ka sa brasuan. Ruthless. So, Ruthless. ruthless. Yun. May ganun akong nakikita kay Martin, na makita ko yan sila. Noong panahon na pinapa-operate nila sa amin,
ang tungkol sa Leni Robredo alliances on the ground at ang alliances with the left, with the CPP, NPA, NDF. Paano i-disrupt? Hindi ko na i-detalye yan, ma'am. No? Dahil hindi man ako ang main proponent ng project na yon, but I was involved in that project. Paano i-disrupt at durugin ang operations ng CPP, NPA, NDF na nagpo-provide ng reinforcement support sa ground operations ni Leni Robredo in 2022 elections. Hanggang doon lang ang pwede kong sabihin. Nakita ko dyan si Martin Romualdez. Twice or thrice ang meeting na yun, mami, iba-ibang lugar. At nakikita ko yung pagiging astute, ang pagiging brutal niya pag-isip. Criminal minds. Oo, kaya nasabi ko, nasa kanya ito, simple. Tama itong binabanggit ni Franco, nasa kanya ito. Pero hindi niya sinabi siguro na bayaran kita, wag mong ilabas ang video. I think a project through a third party was approached to Franco dahil malaki ang project, nag-negotiation. Hindi niya alam si Martin Romualdez pa lang nasa likod nito. But of course, the benefit will also be to the Marcos. Kasi sinasabi sa akin, wag kang maniwala, Eric, na itutuga ni Martin si Bongbong. He will not do that. Because he knows that the president is still the president. May kalalagyan siya kapag ginawa niya yan. So hindi niya rin gagawin yan kay Bongbong. Yun ang sinabi sa akin, mama, ng mga nakakakilala sa kanila. So parang hindi nga niya ilalaglag si Bongbong, pero magbibenepisyo si Bongbong dito dahil ang one of the objective point of criticism provided by PGMN and the group of Franco can now be crippled, at least for a while. You know, the unfortunate thing about the Philippines right now is we're run by a group of sociopathic criminals. That's it. And the mere fact that we're having a conversation like this, and we've had a conversation like this ever since Marcos sat in office, no, of crimes being committed, and having this level of discussion about people in government, di ba? That's the unfortunate lot of the Philippines talaga. Nakakaawa ang Pilipinas. Instead, sana na we're talking about governance, about projects, about infrastructure, about feeding programs, about jobs and employment and that sort of thing. We're having a conversation like this, no? Everybody, the entire country is wrapped up in this criminal family talaga, no? And they're surrounded by hoodlums as well, no? Tama tayo dyan. pero Eric, no, tinan mo si Matibag, no, ganyan mini version siya ni Marcos, 'di ba? Kasi si Marcos, ang tingin niya, siya may-ari ng gobyerno. Siya may-ari ng Pilipinas. Tapos lahat sila ganyan. Kung sino man nakaupo na whatever department, ganun din sila. Ako may-ari ng Pilipinas. Ako may-ari ng ganun. Imbes na yung sinabi ni PRRD, hindi kayo special, mga trabahante lang kayo sa gobyerno, mga pasweldo sa bayan, 'di ba? So yan, yung parang that arrogance, no, is very, they just take the lead of they just take the cues of their leader, di ba? Ma'am, antabayanan natin kung ano magiging clarificatory statement ni Martin Tambaloslos singgil dito kasi tinukoy talaga siya ni Franco Mabanta na siya ang pasimuno ng setup na ito, and it was not about extortion but it was about yung pagpurga nila sa PGMN, yung Peanut Gallery Media Network na wag makialam sa pag-expose ng mga sindikato sa flood control na pagnanakaw at pandarambong. Ma'am, puntahan natin itong... Pero may tanong muna ako sa iyo. One last. So, ano ang ibig sabihin sa iyo kapag kasi ang PGMN ay hindi nila ni-release yung video na yan? Anong tingin mo? Ang ibig sabihin nun? Dalawang bagay yan, ma'am. Ibig sabihin, tumiklop, na paralyze. Isa yon. Pangalawa, kung hindi nila i-release ito, pwedeng inaareglo na sila. Tama na, quid pro quo, areglohin na, mawawala na lang yung kaso. Huwag na kayo makisawsaw pa. Or third, pwedeng hindi pa nila tapos ang video na to, or hindi talaga nila ilalabas dahil takot din sila. Pero sa tingin ko, ma'am, there is an existing video production na ginawa talaga nila. Pinaghirapan nila ito, sinaliksik nila ito, product ito ng kanilang investigative effort. At ngayon, dahil buo na at mukhang may timbre na kina Marcos at Romualdez, inaareglo sila. So itong pagkakakulong, pagkakaset up, entrapment, whatever it is, ito po ay bargaining operation para patiklupin
pahinain, and eventually, maglaylo sila ang PGMN. Pero pag inilabas nila, they will be more credible and mas yayakapin sila ng mas malawak na audience ng mga mamamayang Pilipino at hangaan sila that they are willing to go the extra mile of sacrifice. Pero when you are captive ka, nahawakan ka ma'am, like ito ngayon ang kalagayan ni Franco Mabanta, anything can happen to you. Like Madriaga, kahit na sabihin ni Madriaga na ang bangus ay tilapia at ang tilapia ay bangus, ay sasabihin niya yan. Kahit sabihin niya na ang langaw ay ipis, ang ipis ay langaw, gagawin niya yan. That can happen to Franco Mabanta now. Under pressure siya, Ma'am Lorin. But I would also think that if they don't come out with that release, no, the release of that video, then tapos na sila sa Tapos tao kasi ang credibility ng isang media company yan ang ginto mo no, kung paniniwalaan ka, 'di ba? So yung hinahangaan sila at pinaniniwalaan sila ng taong bayan pag hindi nila ni-release yung video na yan, yun na yun. On the other hand, no, pag ni-release nila yan, sasabog ang PGMN. Talagang, yan Agree. talagang magiging no, marami Agree ako talagang, they should turn the tables on Martin and Yeah. and whoever, and Matibag. I-release Ay nila. mukhang templado ang templadong pahayag ni Franco Nga, templado. na tinitimpla niya. So I think may mga negotiations line kasi may pinagsamahan ito sila mami. Nagsama-sama ito si Tambaloslos, si Franco Mabanta, si Lisa, sila Marcos, nagsama-sama yan. Alam natin yan na may mga linya pa yan na na-establish sila. Ayun. Punta namin ni Ma'am Lorraine itong salpukan. Hindi ng online sabong na ang pasimuno niya nagtatago na ngayon, pinawanted na rin ni Marcos at ni Larry Mulya, si Atong Ang. Hindi po ito online sabong. We're talking about yung salpukan sa Senado ng mag-privilege speech po. Kahapon, si Senator Ping Lacson para idepensa ang kanyang itinutulak na partial but may pagka-final daw na antas ng report partial pero may pagka-final. Taka talaga ni Ping. Diyos ko! Na Senate Blue Ribbon Committee report niya. Pagkatapos siya mag-privilege speech, na binibigay niya ng konteksto ang ginawa ng kanyang committee report at bakit hindi pumipirmang iba, tumayo si Senator Marcoleta, mga kababayan, Ma'am Lorena. At sinabi niya, kung pwede ba mag-subject sa debate and interpellation. Aba, napikon si Ping Lacson. At nagtambalan sila ni Tito Soto. Hindi siya pumayag na magdebate at mag-interpellate dahil yan daw ay kung magkakaroon ng complete na pagpirma sa kanya lang sasagutin ang mga tanong. Ngayon ma'am, hindi pa kumpleto ang report, partial na parang final pa lang, pero hindi pa totoong final. Hindi mo alam kung bakit. Tinanong siya ni Marcoleta, bakit mo tinatapos ang isang investigasyon na napakahalaga para sa buong bansa at kasaysayan natin dahil itong pinakamalaki na nangyari na pandarambong at pangungurakot sa kasaysayan ng Pilipinas. At marami pang mga witnesses at testigo na hindi pinatawag dito. Si Martin Romualdez is giving out a hint na alam niya kung sinong mastermind, alam niya ang kalakaran, bakit hindi mo pinapatawag. Si Congressman Libeste, si Sergeant Gutesa, ang mag-asawang Diskaya, ang 18 former brave soldiers na ito na dating hindi pinapaniwalaan, ngayon ay ginamit ng ombudsman as reference for build up a case against kay Martin Romualdez. Lahat ng ito question sa kanya, wala siyang may sagot, Ma'am Lorraine. Go ahead. Ay, what will I say, no? What can I say? That's obvious. Si Ping Lacson kasi has really shown who he is, 'di ba? There's nothing inconsistent about what he's doing. It's all, and it ties up very neatly with what the 18 brave soldiers have said. Tumanggap ng maleta si Ping Lacson. Sa madaling salita, si Ping Lacson ay magnanakaw. Na magnanakaw siya at bayaran siya. Para saan? Para protektahan ang mastermind si Bongbong Marcos, no? So walang kahihiyan itong mga ito
na wala akong pake kung sino siya, kung ano yung titulo niya, kainin niya yung titulo niya. Because as far as the Filipino people are concerned, as far as I am concerned, basura siya. Nagpapabayad ka, 'di ba? So, all of this is nakakahiya. Nakakahiya kasi, I mean, what's a partial na medyo final, 'di ba? Partial na medyo final, parang tanga, 'di ba? So again, it's a Marcos version of a Senate president, of a Blue Ribbon Committee president, 'di ba? They're all mini versions of Bongbong Marcos. Ito si Tito Soto, ganun din. Marcos version of a Senate Ay president. may maleta Nagmana- din yun eh. 5 maleta Maleta yata din, yung oo, may nililipat maleta. sa So, kanya. the now I get it. Now I really understand what scripture was saying, that the love of money is It's the the root of all evil. the root of all evil. I mean, look at these people, oh, mukha ng mga tanga. Pero sa akin din, kagandahan kasi, maliwanag na talagang nagpakilala na talaga sila na ako, si Ping Lacson, magnanakaw ako. Pwede mo akong bayaran pagtatakpan ko itong magnanakaw na presidente natin. Wala akong tunay na pagmamahal sa bayan, nagnanakaw ako sa inyo. Mhm. Si Tito Soto, magnanakaw ako, tumatanggap ako ng suhol, at pagtatakpan ko itong magnanakaw na president, na lahat kami ginagahasa namin kayong lahat. Ganon, Mhm. nagpapakilala sila. And for me, that is a gift when someone is as clear as that. And so many of them under this Marcos administration has been very clear about who they are. Like for instance, no, Kat De Castro. Kat De Aha. Castro, she's now the head of the Philippine Information Agency, the propaganda machine of Bongbong Marcos. Mhm. Dati meron pa siyang vowels to virtue, eh. Hindi ka pa sigurado, alam mo yon. Pero ngayon Aha. sigurado tayo kasi siya yung brainchild ng mga programs katulad yung show ni Tariela at saka ni Claire Castro, na talagang Oo, sa kanya yon. kasinungalingan talaga, no? At saka pinupuri-puri pa si Marcos. Si Marcos, yung kagandahan nga talaga kay Marcos, maliwanag tayo kung sino siya. Isa siyang magnanakaw at nagnakaw siya sa Pilipinas. Siya yung pinakamalaking ninakaw sa Pilipinas. So ngayon, Mhm. lahat sila nagpapakilala sa atin. Lahat sila na whether nagkikipagkuntsaba ka, si Rodante Marcoleta nagpapakilala din. Sinasabi niya, ako si Rodante Marcoleta, hindi ako pwedeng bayaran. Ako si Vice President Inday Sara, hindi ako nakikipag-areglo. 'Di ba? Lahat nagpapakilala sa atin ngayon. Yun yung regalo ni Bongbong Marcos sa atin, no? Yun. Makinig Ma'am, tayo na. pero pagkatapos ng manghang at gumuguhit sa latay ng katotohanan ng mga pagtatanong na Mm, ginawa ni Senator Marcoleta, several hours after, nagkapihan media si Ping Lacson. At mm, sinabi niya, I am proposing that the Ombudsman and maybe the Senate will investigate the involvement of Senator Marcoleta in the allocables and insertions amounting to 500 million pesos. Sabi niya, dahil mayroon siyang tinanggap na parang pork barrel na nasa Cabral files na nakita daw niya. So alam natin ma'am, ito ay bingatibo, ito ay mga counteraction. Pero bumalik ito kay Ping Lacson, sige nga, paimbestigahan mo rin si Risa Ontiveros kasi sabi ni Katon Ying at ni Jerry Baha, 3 billion ang insertion ni Risa Ontiveros. O bakit si Marcoleta mo tinutumbok? Eh doon pa yon sa House of Representatives na sinasabi niyang allocables. Eh si Ontiveros, senador na. Ngayon, ang punto dito, Ma'am Lorraine, mga kababayan, hindi nila kayang salagin ang makatotohanan ng mga paglalahad at pagtatanong. Ang ginagawa nila, naglulunsad ng counteraction. Typical of Ping Lacson. Sabi niya, dati hinangaan ko yan, si Marcoleta, nung nasa media pa lang siya. Pero siya ngayon ay wala na sa hulog. Hindi na tama ang mga pinagsasabi niya. Kailan naging hindi tama ang pagtatanong at paghahayag ng katotohanang hinahanap upang papanagutin ang mga kriminal at punong salarin sa pagnanakaw na napakalaki sa ating bayan? Kailan naging mali yun? Senator Ping Lacson, bakit sinasabi mong wala sa hulog ang ganyang paninindigan na ginagawa nila Senator Marcoleta at ng iba pa mga senador na kagaya niya dyan sa Senado? Ma'am, go ahead. at saka si Ping Lacson, no, he's a tragedy. Ah, Kasi kasi ko ang personal belief ko kasi yung last chapter mo sa buhay,
Yan yung pinakamahalaga. Pinakamahalagang chapter mo yan. Dapat victorious ka dyan. Dapat Mm. talaga kung ano yung makita ng tao kung sino ka, no? Na what you've worked for all your life, what you stand for, who you are as a person, no? So, all these years na maraming naloko si Ping Lacson that he's a fighter of corruption. Yes, Diba? I agree. Yun ang pakilala niya. Anti-corruption shit siya, di Mm. ba? But look at him now. He's almost 80 ba? And he's ending his 70, life. 79 na siya yata, ma'am. Yeah, he's ending his life as that tragedy that we're seeing right now. Tagapagtakip ng isang magnanakaw at magnanakaw din pala. Tumatanggap ng suhol. No, so sa akin talagang ang ginagawa nila kasi, no, parang nakakahiya talaga itong ginagawa. Pero yung may balik yan at nagpapakilala sa Pilipino. So alam na natin kung sino itong mga ito, 'di ba? Mm-mm. Malaking I bagay yun agree. pag isang bansa ka, no? Mm. Which brings me to the point ng ating pag-wrap up sa episode na to, ma'am. Yeah. I think in interview or nagbigay ng maikling pahayag si Vice President Sara Duterte mula Yeah. doon sa Netherlands when she visited Pangulong Duterte lately kahapon. Tinanong siya, mukhang uusad ang impeachment articles iaakyat sa Senado. Kasi ma'am, ang grupo nila Ronaldo Puno ng National Unity Party na kontrolado ni super billionaire Ricky Rason ay mukhang papunta sa pagboto with the majority group nila Tambaluslos, nila Sandro Marcos, boboto sila na iakyat ang articles of impeachment mula doon sa dating ayaw nila suportahan ito. So alam na natin, ma'am, Manny O'Brien and super billionaire Enrique Rason is a close ally of Marcos and Romualdez hanggang ngayon, no? So he controls the party, yung National Unity Party nila Puno. Ngayon ang sagot ni Vice President Sara Duterte doon sa itinanong sa kanya kung sakaling iakyat ang impeachment at uusad sa Senado, ang sagot niya, ma'am, very simple. Naniniwala ako sa nakasulat sa Biblia that everything that happens to man is written by God. Kung anong itinakda ng Panginoon sa iyo, mangyayari yan. So kung ako'y ma-impeach at ako'y matatanggal din sa impeachment, itinakda yan para sa akin. Pero kung ako'y hindi matatanggal at hindi mangyayari yan, itinakda din yan para sa akin. Pero kung ako'y hindi ma-impeach, then see you. See you tomorrow or see you in 2028. So very simple ang sagot niya. Handa siya harapin ito dahil alam natin wala siyang bagahe. Kagaya sa ama niya kay Pangulong Duterte, they can look into the eyes ng taong bayan at ng accusers nila nang hindi titiklop at hindi kukurap ang kanilang mga mata at hindi titiklop ang paninindigan sapagkat ang sabi niya, kung bit-bit ko ang katotohanan, kahit 1 tonelada, 10 tonelada na putik ng kasinungalingan at basura ang itatambak sa akin, ay aangat pa rin ang katotohanan in the end. And she holds on to that kind of principle. Ma'am, your reaction to that? Yeah, that's one of those things why the people love the Dutertes. No, they're not attached to power.